Magandang gabi po sa bawat isa. We thank and praise the Lord for giving us this privilege na tayo po makapagtipon-tipon in this wonderful Wednesday evening for our midweek prayer meeting. As we start our service, may I request everyone to please stand and let us open in a word of prayer. Let's pray. Dear Lord and Heavenly Father, we thank you, Lord, for being good to us in every day of our lives. Thank you, Lord, for this privilege and honor, Lord, to worship you as your people. I pray, Lord, that as you give your word tonight, let it be an encouragement to us. Bless our hearts as we accept your word. Bless this service, Lord, including our prayer time and also giving, and of course, Lord, the preaching of your word. It's you, as in your name, Lord Jesus Christ. Amen. Please remain standing and get your hymn books as we sing our first song this evening, hymn number 61, The Haven of Rest. We'll be singing all the stanzas of this song. Ready on the first, sing. My soul in sad exile was out on life's sea, so burdened with sin and distress, till I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I enter the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to his tender embrace, and faith taking hold of the word, my fetters fell off, and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. On the third, the song of my soul, since the Lord made me whole, has been so sorry, so blessed, of Jesus who saved. Whosoever will have a home in the haven of rest. All together in the chorus. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. Jesus, I'm safe evermore. On the last stanza. Oh, come to the Savior, he patiently waits to save by his power so divine. Come anchor your soul in the
the haven of rest and say, my beloved is mine. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Praise the Lord for that wonderful song. You may be seated. Brother Liam. Good evening once again. Welcome to our Wednesday prayer meeting. So, it's another day, another Wednesday na tayo po muli ay makapanalangin sa Panginoon at makarinig ng kanyang salita. So, ngayon naman po, tawagin po natin sino po sa inyo ang merong prayer request. Ay, ano po muna? Thanksgiving. And later po, kung kayo po ay may prayer request, pwede nyo na rin pong sabihin. Anyone po? Ayan, andito po sila. Tatlo po, sabay-sabay agad. Ano po yan? Good evening, church. I praise and thank God. Yung answered prayer ko, nasagot na. Nasagot na yung prayer request ko. Amen po. At saka, kanina kasi I was supposed to share the gospel. Natakot ako sa boses nung taxi driver. Ang lakas ng boses niya. Pero I gave the gospel track. Pero I hope, sabi naman niya na babasahin daw niya. Hopefully na maintindihan niya. Please continue to pray na next week, blood test ko. At saka, check up na naman. Please pray na maging okay na yung aking platelet count. Please continue to pray for my children. At saka yung prayer request ko yun sa mga anak ko na one day makasama ko sila dito. At saka yung mga ma-share natin ng gospel of salvation na nakatanggap sila. Kasi doon sa building namin, kahit hindi ko siya nakakasabay ko sa elevator na bibigyan ko ng gospel. Natutuwa sila. Thank you. Thank you po. Thank you po, Ma'am Lala. Next po. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat pag sinagot niya yung ating prayer in His perfect time. Amen. So, matagal na rin panahon na may hinihintay ako but today, unexpected yung blessing na binigay ng Panginoon. So, thank you Lord for the blessing. Amen. Next po. Amen po. Ako po, good evening po sa lahat. Privilege na mag-share ng blessing at saka ng paano ang Diyos yung sumagot sa panalangin ko. Last month kasi, ang goal ko doon sa... siyempre salamat ako kasi naka-attend ako ng DBBS na natapos ko yung sa 5 days. And then po sa trabaho ko, nabago lang ako doon. Last month is na-hit ko yung goal. Ngayon din po is na-hit ko yung goal doon sa work ko. Kasi cut-off namin ngayon. Sabi ko kanina, Lord, isa na lang, bigyan mo naman ako. Kung paano mo ko binigyan noon, bibigyan mo ulit ako ngayon by God's grace. So yun po ang answered prayer ko. Then, meron din po akong na-invite na 3 mother para po sa Mother's Day. Amen. So, I'm praying na talaga makarating sila. Yun po. Thank you po. Meron pa po ba? Thanksgiving. Ayan, si Ma'am Grace. Good evening, church. It's a blessing today. Nag-start na po kami ulit mag-visit sa BIMAPA. Yun po yung prayer ng team namin na since na malapit lang tayo, yung makilala na ba yung mga lagi magbibisit. And this afternoon, maganda naman po yung response ng mga kids at babalikan namin sila sa Saturday. And nakapag-invite din po kami ng 3 mothers na makarating po sila sa
Sunday for our Mother's Day celebration. Yun po, isama nyo po sa prayer yung lugar ng Bimapa kasi ang lapit lang eh. Na walking distance lang from the church, from there, dito sa church. Kaya magandang doon tayo makapag-win ng soul. Mas malapit dito sa church natin. Amen po. Thank you po, Ma'am Grace. Meron pa po ba? Prayer requests? And thanksgiving? Meron pa po? Wala na po. So, patuloy po natin pag-pray ang ating mga kapatid na meron pong sakit. Dito po kung nakikita niyo po dito sa ating list, the prayer request list, makikita po natin dito yung may mga karamdaman, napakarami po na mayroong problem about health matters po. So, ang latest po dito is si Dr. Lydia Hineblaza. So, as of now po, meron siyang sakit. And pag-pray po natin, sama po natin siya sa ating prayer. And si Missionary Dung Tran po, wife po ni Missionary Mai Tran sa Vietnam. So, pag-pray din po natin sila. And continue to pray din po sa ating mga nalalapit na program. This coming Sunday po, magkakaroon po tayo ng Mother's Day. So, amen po sa mga mothers dyan. So, invite po tayo ng mga mothers and honor po natin ang ating mga nanay sa darating na Sunday. And meron din silang mother and daughter banquet this coming Saturday. So, pag-pray din po natin sila. And also, the summer fun of RCA or Royal Christian Academy. And also, sa nalalapit na enrollment sa ABBC, pag-pray po natin na maraming itouch ng Panginoon para makapag-enroll sa ABBC at ihanda na ang kanilang puso sa kanilang pagpasok sa Bible School. As of now po, ang ating pong pastor is nasa Baguio. Pag-pray din po natin siya at si Ma'am Lisa and sa kanila ding pagbalik dahil tomorrow po meron po siyang ikakasal doon. Okay po? So, ayun. Kuha po tayo ng ating prayer partner at tayo po ay mag-pray and later po
As we continue with our service, we'd like to acknowledge our visitors from our brethren from the USA. If you could stand, brother, and also with your family, am I right? Yes, we'd like to acknowledge them. Thank you for coming tonight. And may I request everyone to please stand. Let's greet one another as we sing, I Have Decided to Follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. As you go back to your seats, please remain standing and let's sing another song. Hymn number 359 in your hymn books, Near to the Heart of God. 359. Let's sing 2 stanzas of this song. Once again, 359, Near to the Heart of God. Ready on the first. There is, sing. There is a place of quiet rest, near to the heart of God. A place where sin cannot molest, near to the heart of God. O Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God. A place where we our Savior meet, near to the heart of God. O Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. Amen. What great comfort these lyrics bring. May I call on Brother Liam for the Word of God. Please remain standing. Please remain standing as we read our text for tonight. Please open your Bible to 2 Timothy 4 verse 12. Second Timothy 4 verse 12. Andyan na po ba kayo? Let's read all together. I have fought a good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Tayo po ay manalangin, dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa time na kami Panginoon ay makapag-aral muli ng inyong salita. Salamat Panginoon sa pribilehiyo Panginoon and to share your word Panginoon. I pray Panginoon na mangusap ka sa bawat isa sa amin Panginoon and ikaw Panginoon ang patuloy na itaas sa lahat ng aming gagawin. Ikaw Panginoon ang patuloy na manguna sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. You may be seated po.
Welcome back sa ating Wednesday prayer meeting. So, I acknowledge my brother in America, from America. So, actually, I prepare Tagalog preaching tonight. So, I know God will talk to you. You have the Holy Spirit. Okay. Okay, meron ka naman po dyan. You have a seatmate. You can, who can translate. All right. So, tonight po is another blessing and another opportunity na makatayo sa inyong harapan ngayon. And another privilege na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Actually, I prepared preaching before. And that preaching is, dinirect ako ng Diyos sa ibang message. So, kaya yung preaching ko tonight is from 2 Timothy chapter 4 verse 7. So, before nag-prepare na ako ng, actually yun po ay na-preach ko na before sa ibang church. And dito po ako nilid ng Panginoon. And truly, nangusap sa akin ang Panginoon dahil sabi nga, kapag tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos, mag-share, mag-preach ng Word of God, dapat sa atin or sa akin mismo is nangusap ang Panginoon. Ito mismo ay ang Panginoon is nangusap talaga sa puso ko. Kaya, kumbaga, before ko ito preach is na-preach ko to sa sarili ko and nangusap ang Panginoon sa buhay ko. And dahil lately, nakaka-experience kami ng mga iba't ibang mga problema, pagsubok, and merong mga times na parang, kumbaga, pwede na tayong sumuko. Pwede na tayo mag-give up. Pwede nang mag-surrender. And ito, niremind ako ng Panginoon through this passage. Through this passage na no retreat, no surrender. And that's the title of our message tonight. Dahil sabi ko nga is, makikita natin dito sa passage na to, as we read to this passage, from chapter 1, from verse 1, hanggang verse 7, makikita natin si Apostle Paul, ito ay sulat ni Apostle Paul at the time na siya ay malapit ng mamatay. After many things na nangyari sa kanyang buhay, ang daming nangyari sa kanyang buhay, mga problema, pagsubok, ang daming mga struggle, malapit persecution, pero makita natin, hindi siya nag-give up. Ito yung message niya kay Timothy, na tinuring niya din na kanyang tunay na anak. He said, Timothy, my son. Ito si Timothy ay tinuring na kanyang anak spiritual. At ito ay message ni Apostle Paul, letter ni Apostle Paul kay Timothy. And makita natin dito, from verse 1 pa lang, ika-quote ko yung verse 2, makikita natin dito na tinuturuan ni Timothy, ni Paul, si Timothy, because he is a young pastor. He is a young pastor na kung siguro nagsisimula pa lang siya. And tinuturuan niya si Timothy na along the way, ito yung kanyang encouragement. Dahil marami kang pagdadaan ng pagsubok sa iyong pagsunod kay Kristo, marami kang pagdadaan ng pagsubok, and pwede kang mag-surrender or pwede kang mag-give up. Pero makita natin dito na itong message ni Apostle Paul kay Timothy. Sabi nga dito, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Pero makita natin sa verse 2, sabi niya, preach the word
Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. So makita natin yung mga encouragement ni Paul kay Timothy. Dahil nga, sabi nga natin is napakaraming, marami pa siyang pagdadaanan. Kumbaga sa atin ngayon, kagaya ko, as si pastor, ini-encourage ako, sabi niya is marami ka pang kakaining bigas. Yan. So, lately, sabi ko nga is, sabi ko nga sa sarili ko, tinawag ako ng Panginoon, pwede bang iba na lang? Or pwede bang yung iba na lang ang tawagin niya? Kasi may mga times na nandyan na yung problema, nandyan na yung mga pagsubok. So, we struggle financially. Lalo na ngayon, mahal na ang mga bilihin. Parang may mga temptation na pwede kang gugustuhin mo na lang na mag-work na kung saan is yung kikita ka ng mas malaki. Pero iba yung leading sa atin ng Panginoon. Hindi kita dyan tinawag. Ikaw ay tinawag kita para gamitin ko at maging maibahagi mo rin ang salita sa iba. So if you look outside, makikita natin ang daming mga kaluluwa na ang daming hindi pa nakakakilala sa Panginoon. And ito yung ating laging sinasabi sa akin ng Diyos na gawin mo and gawin natin. And kaya nga sa gabing ito, makikita natin dito dahil sa ating verse na binasa, ang Diyos ang ating dakilang example. He is our greatest example na dapat nating tularan. And He is also the reason kung bakit or dapat tayo maging faithful and maging lumaban, maging manindigan, lumaban at tapusin ang karera para kay Kristo. So, meron tayo ditong tatlong truths dito sa ating passage. Actually, dito ako nagdwell. Ito yung pinaka-main verse natin. Yung verse 7. At dito pa lang sa verse 7, makikita natin yung tatlong truths na sinabi sa atin ng Diyos. Hindi lang ito sinabi ng Diyos kay Apostle Paul, to Timothy, but also to us. So, ano yung tatlong katotohanan na yon? And this is also a call sa atin bilang mga anak niya to fight, to finish, and to stay faithful. So, yan po ang ating tatlong bagay na pag-aaralan. So, first, makikita natin dito na sa verse 7, I have fought a good fight. So, sinasabi ng Diyos dito sa atin na we must be a fighter. Pag sinabing a fighter, tayo ay dapat lumalaban. Baga sa sundalo is wala kang susukuan. Actually, yung sundalo po, meron silang mission. And ang mission nila is to fight and not to give up. So, this word, the word fought, comes from the Greek word agonizomai. It means agony. Imagine, yung original na meaning niya is agony. Kaya pala, nandun yung paghihirap, yung suffering na dinanas ni Apostle Paul. If you read 2 Corinthians 11:23 to 28, makikita natin din yung context ng passage na to, na si Apostle Paul, pinapakita niya dito yung kanyang mga pinagdaanan. At napakarami niyang challenges na pinagdaanan. So,
let's read 2 Corinthians 11:23 to 28. So, let me read po. 2 Corinthians chapter 11:23 to 28. And a minister of Christ, I speak as a fool. Am I more in labors, more abundant, in strife above measure, in prisons more frequent, in death of the Jews 5 times receive I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned, thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in a depth, in journeyings, often in perils and waters, and perils of robbers, in perils of mine, in my own countrymen, in perils of the heathen, in perils in the city, in perils of among false brethren, in weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, and the care of all the churches. So makikita natin dito na yung lahat ng pinagdaanan ni Apostle Paul, nakita natin dito yung lahat ng kanyang mga na-experience, lahat ng kanyang suffering, persecution, accusation, false accusation, false teaching, persecution, imprisonment, even discouragement. Sobrang dami niyang na-experience dito. At ibig sabihin nito, hindi po madali ang buhay ng isang Kristiyano. It is a spiritual battle. Tama po ba? It is a spiritual battle. Kaya, pansinin natin, dito sa ating text na binasa, makikita natin, si Paul hindi siya nakipag-away. Hindi siya nakipag-away sa mga kalaban na umaatake sa kanya. So, anong ginawa niya? Nanindigan siya. He fought a good fight. So, makikita natin dito, bakit sinabi niya na fought a good fight? Good. Bakit good? Bakit sinabi pa niya na good fight? Ano bang ibig sabihin ng word good? Good, because the cause was Jesus Christ. Because the gospel was worth it. It is good because the battle had eternal value. So, actually, dito sa ating church, dito pa lang sa ating church, napakaraming mga kabataan, maraming mga kapatiran tayo na they experience a persecution and suffering, and most of them sila pa lang yung Kristiyano sa kanilang pamilya. Sila pa lang yung Kristiyano sa kanilang pamilya. And sa tahanan pa lang nila mismo, na-experience na yung persecution. And most of them is, dito lang nila natatagpuan yung totoong pagmamahal, o na meron palang pamilya na nagmamahal sa kanila. Kaya yung mga tao na may makilala ko yung ganun is, mahalin natin, pakita natin din yung love na binigay, na meron tayo na binigay sa atin ni Kristo. At wag tayong maging stumbling blocks sa mga batang to, at kundi tayo ay mag-encourage din sa kanila. So, lahat naman tayo is merong mga pinagdaraan ng mga problema, pagsubok, di po ba? So, hindi po natin alam. Iba't iba yung ating mga level ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Siguro merong level 1, level 2, or level 3. So, merong financial crisis, na problema sa maraming kinakaharap na problema sa to the point na gusto nang sumuko at gusto nang mag-give up. Pero hindi tayo dapat sumuko. Hindi dapat tayo sumuko. Some of us also fighting in a silent battle, like temptation, compromise, and discouragement. May mga laban na kung saan is
hindi nakikita ng iba, pero ramdam or damang-dama mo. Tama po ba? Di ba meron mga ganun? Kaya tayo, lumaban tayo hindi dahil sa pride. Lumaban tayo hindi para patunayan na matapang ako, malakas ako, kundi si Kristo, because Christ is worth fighting for. Let us fight because Jesus Christ is worth fighting for. Hindi lang tayo dapat lumaban, parang sundalo. Hindi lang tayo. Kasi dun sa first point natin na pinakita dito na para tayong isang sundalo, na maging fighter tayo. So, ang second point natin is halimbawa naman tayo ni Apostle Paul na dapat tayo naman ay maging isang atleta. Atleta. We must be a finisher. So, a finisher, sabi makita natin dito, I have finished my course. So, pinakita ni Apostle Paul yung kanyang experience na kung saan dito sa Acts, if you go to Acts chapter 9, verse 15 to 16, makikita natin dito, ito yung moment na tinawag ng Diyos si Apostle Paul. The moment or ito yung start kung saan siya tinawag ng Panginoon para magsimula ng isang gawain at para maging missionary to the Gentile. So, verse 15, 9 verse 15 to 16. But the Lord said unto him, Go thy ways, and he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Ito yung tinawag ng Diyos si Ananias para kausapin si Apostle Paul na ito ang kaniyang misyon. Ito ang kaniyang misyon na siya ay magiging missionary to Gentile. Gagamitin ko siya. Actually, kinakatakutan siya ni Ananias. Kilala niya yan si Paul or si Saul. Before, Saul pa siya dito, di ba? So, kilala niya si Saul na pumapatay ng mga Kristiyano. Tapos, ako, papupuntahin mo, kakausapin ko siya. So, kaya naman, ang bilin sa kanya ng Diyos, so, kausapin mo siya dahil gagamitin ko siya para maging missionary sa mga hintil. Hindi lang sa mga Jews, kundi sa mga hintil. So, makita natin dito. At from that moment, nung tinawag ng Diyos si Apostle Paul, naging faithful na siya hanggang sa end ng kanyang buhay. Kumbaga, wala na siyang sinayang na oras, wala na siyang sinayang na oras, kundi igugol niya yung kanyang buhay to serve Jesus Christ. Na kung saan dati niyang pinipersecute, ngayon nagsiserve na siya, pinaglilingkuran na niya. So, makita rin natin dito, si Paul, hindi niya sinabi kay Timothy na I was the fastest. Ako yung pinakamagaling. I'm the most famous apostle. Hindi niya in-encourage si Timothy na ganito ang gawin mo. Or, ito ako. Kundi, sinabi niya dito, pinapakita dito ni Apostle Paul, dito sa verse natin, na yung kanyang buhay, na itong kanyang buhay is hindi para ma-uplift yung kanyang sarili. Kasi testimony ito ni Apostle Paul. So, hindi para i-uplift or para ipagyabang ang kanyang sarili, kundi ipakita niya, kundi maitaas si Kristo sa kanyang buhay. So, now, bilang isang Kristiyano, tayo po ay dapat na tumakbo na parang atleta, na kung saan is hindi ito sprint. Kumbaga, hindi tayo nagmamadali dun sa finish line, kundi ito ay isang marathon, na kung saan is tayo ay kailangang mag-endure. Hindi ibig sabihin na mas mabilis siya, mas magaling siya.
hindi ito painunahan, kundi gusto ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa pagtakbo. We must be a finisher. So, sino na po ba dito ang naka-experience na mag-join sa marathon? Meron na po ba? So, di ba, sa marathon, hindi naman importante na ikaw yung mauna eh. Ang importante doon is natapos mo yung marathon. Hindi ito kagaya nung running na sprint na 100 meter lang, dapat ikaw yung mauna doon sa finish line. So, ang kailangan natin is tumakbo na nagpapatuloy, na kahit na maraming mga hindrances. Kasi sa ating pagtakbo, ang daming mga struggle, maraming hindrances. Sabi ko nga, maraming mga problema tayong kaharapin. So, wag kang liliko sa kaliwa, wag kang titingin sa kaliwa, wag kang titingin sa kanan. Straight ka lang. And sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1, we must look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Magpatuloy tayo sa pagtakbo na nakatingin tayo kay Kristo. Huwag tayong titingin sa mga tao sa paligid natin. Actually, madidistract tayo pag tayo tumingin sa paligid natin. Even yung sa kapwa nating mga Kristiyano, baka tayo ma-discourage. So, straight lang tayo pagtingin sa pagtingin natin sa ating Panginoong Hesukristo. Actually, maraming mga nagsimula na strong. Malakas sila. So, for example, sa youth camp, after youth camp. So, sa camp, they napaka on fire. Sobrang very on fire sila sa youth camp. And then emotionally go to the altar and nagpray and umiyak sa Panginoon at nagsabi na susunod na ako sa inyo, Panginoon. Pero pagkatapos ng youth camp, okay, nag-serve for a while, and then after that, marami ng mga pagsubok, marami ng mga challenges, dumaan na yung mga opportunities, nagkaroon ng career, nagkaroon ng relationship, nagkaroon ng money. So, nalimutan na yung commitment sa Panginoon. Huwag tayong gagaya sa mga ibang ganon. At meron na tayong mga nakakilala na ganon ang nangyari sa kanila. So, magpatuloy tayo sa pagtakbo. So, last DBBS natin, ang daming nag-join, ang daming mga volunteer. Actually, this is a first step ng inyong pagsunod. Parang hindi ito baptism. So, parang open door. So, open door sa inyong pagsunod kay Kristo. Dahil nag-open na yung ministry, di ba? So, nakapag-join na kayo sa ministry and you feel the joy. Actually, di ba, there's a joy in serving Jesus. And nakita naman natin na yung mga workers natin is sobrang saya. Sobrang nakita natin yung kanilang puso na ito ay nag-aalab. So, pero alam niyo po ba, hindi ito doon nagtatapos. Hindi nagtatapos yung ating mission or yung ministry natin sa DBBS. Kasi next year, another DBBS again. So, after 11 months na lang, another DBBS ulit. So, anong gagawin natin dito? So, ngayon, nagtanim tayo ng seeds. Hindi ibig sabihin, nagtanim tayo, pababayaan na natin sila. So, that's why we are encouraging sa mga workers, sa mga volunteers na mag-join din po kayo sa Good News classes. Amen po ba? Amen. So, dahil through Good News classes, ito po yung watering natin sa kanila. So, do you still remember na nag-plant tayo ng seed during DBBS? And then, hindi naman pwede nating pabayaan na lang yung naitanim natin na seed sa kanila. Tinuruan natin sila, tapos iwan na lang natin sila. Diba? Dapat may ma-maintain natin, alagaan, water them, diba? Kaya ito yung maintenance natin sa kanila, turuan, magkaroon tayo ng Good News class every Saturday. So, that's why I'm inviting you to join our Good News classes
hindi lang po every Saturday. So if you are available sa weekdays, pwede rin po. May mga pumupunta na po ng Wednesday before prayer meeting. So, ayan. So actually po, the real test is not how you start, but how you finish. The question is, will you finish the race? Will you finish the race? So, ito pong ginagawa natin, pag-share, soul winning, hindi lang to po trabaho ng mga staffs, ng mga church staff, ng mga volunteer worker. Ito po ay ng pastors, preacher. Hindi lang po ito trabaho namin ng mga preacher, kundi lahat po tayo is may responsibilities. Tayo po ay tinawag ng Diyos to do and to work for His glory. So the question is, will you finish the race? So now, let's go to our last point. Hindi lang tayo, we are not just a fighter, we are also a finisher, but lastly, we must stay faithful. So, 3 F lang po yung ating pag-aaralan ngayon. Madali pong tandaan. So, sabi dito, I have kept the faith. I have kept the faith. So, in 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 9, so makikita natin dito sa verse na to, yung context nito is, meron na reason si Apostle Paul na mag-give up. Meron na siyang reason para mag-surrender sa kanyang buhay, sa mga na-experience niyang mga pagsubok. Imagine, kumbaga, everyday na lang, puro problema, pagsubok na kanyang nararanasan. Tapos this time, nakakulong pa siya, si Apostle Paul. So imagine, yung kanyang sakit, bigat, torture sa kanyang buhay. Meron na siyang chance na mag-give up. Pero, he did not give up his belief. Hindi niya give up yung kanyang belief. He did not compromise the truth. He did not turn away from his calling. But he remained faithful. So makita natin dito si Apostle Paul na he remained faithful. Nagpatuloy siya na kahit na anong hirap, na kahit na gaano katindi ang kanyang mga pagsubok na dinaraanan, ay siya ay nagpatuloy. So, keep the faith in this passage means that Paul remind us to be faithful, loyal to Jesus and the gospel until the very end or until your last breath. So, yun ang tinatawag na faithful ng Panginoon dito sa passage na to. Gusto ng Diyos na tayo ay maging faithful na nagsiserve, naglilingkod sa Diyos hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Although marami siyang mga kasama, maraming mga kasamahan si Apostle Paul na iniwan na siya, nag-iba na sila ng belief, pero nagpatuloy siya sa kanyang belief. Siya ay pinaglaban niya ang katotohanan, ipinaglaban niya si Kristo sa kanyang buhay. Faithfulness is not about perfection, it is about loyalty. So, this is also the faithfulness is also a picture or parang larawan siya ng isang mag-asawa or design ng Diyos sa marriage. Yung faithfulness, dahil sa marriage, merong vow, 'di ba? Meron tayong vow na kung saan is till death do us part. Ano man ang mga problema, pagsubok na ating pagdaanan, hindi tayo maghihiwalay. Hindi tayo mag-separate. Kaya dito sa atin, hindi tinuturo yung divorce, 'di ba? So, ito yung faithfulness. Ito yung design ng Diyos sa marriage. Kailangan maging faithful ka sa iyong asawa. Maging faithful ka sa iyong partner, sa iyong husband or wife. Yun ang design ng Diyos sa marriage. Kahit na anumang problema ang inyong kaharapin. Kaya naman, ganon din ang sinasabi ng Diyos dito. Maging faithful tayo kay Kristo.
May mga season na dry, may mga season na mahirap, pero dapat maging faithful tayo hanggang sa dulo ng ating buhay. So, makita natin, ang buhay ni Apostle Paul, his life is the reflection of Christ sa kanyang buhay. Itong nangyari sa kanya, yung kanyang testimony is the reflection sa ginawa sa kanya ni Kristo. Bakit? Bakit si Paul naging fighter? Because si Paul is, si Jesus Christ ay nauna siyang naging fighter. Pinaglaban niya, or Christ fought for him at the cross. Christ fought for us. Para tayo ay maligtas. Kaya tayo din ay dapat na maging fighter. Paul was a finisher because Jesus Christ finished the work of salvation. Sabi nga, it is finished. It is finished. So, tinapos ni Kristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Paul was faithful because God is faithful sa kanyang buhay. So, makikita natin yung reflection ni Kristo sa kanyang buhay. Bakit siya? Bakit naging ganito ang kanyang karakter? Ganito ang kanyang testimony? At gusto rin ng Diyos na ganito rin tayo. Ganito rin ang gawin natin or sabihin natin or maging testimony natin sa ating buhay. For the application, so, number 1, we must choose to stand and fight for Christ every day. So, piliin natin to stand and fight for Christ every day. Huwag tayong matinag, huwag tayong patalo sa kalaban. Sabi nga, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that your labor is not in vain in the Lord. Because the battle for the gospel is always worth it. Ito ay hindi ito nawawalang kabuluhan. Hindi ibig sabihin nag-work kayo para sa Panginoon, nag-work tayo para sa Panginoon is mawawalang saysay. Lahat ng ginagawa natin ay may kabuluhan para sa Panginoon. Number 2, we must keep running the race with your eyes on Jesus. Huwag tayong lilihis, huwag tayong liliko sa kaliwa, huwag tayong titingin sa kaliwa o sa kanan. Straightforward tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Stay committed to the church, keep serving Jesus kahit walang nakakakita sa iyo, or we continue and faithful, or continue reading your Bible kahit na ganun ka busy. So, wag kang patalo sa iyong kabisihan. Lagi kang magkaroon ng time para mag-aral ng salita ng Diyos. Don't quit the ministry dahil ikaw ay na-offend ng ibang tao or ikaw ay naka-offend. Wag kang mag-quit. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. And sabi sa Philippians 1 verse 6, He who began a good works in you will perform it until the day of Jesus Christ. That's why, and nakita natin yung pangatlong application natin. Stay faithful in Christ in every season. Stay faithful in Christ in every season. Kahit mahirap, kahit na maraming problema, stay faithful. Faithful in prayer, faithful in attending our services, faithful in serving many ministries, faithful sa lahat ng bagay, even no one is watching you. Magpatuloy ka lang, maging faithful ka sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Bakit natin kailangan gawin to? Bakit kailangan tayong piliin natin na to stand and fight for Christ every day? Bakit kailangan natin maging magpatuloy,
tumakbo na nakatingin kay Kristo. Bakit kailangan natin magstay faithful, maging faithful sa ating Panginoon? Dahil hindi natin alam. Dahil darating yung time na lahat tayo ay haharap sa ating Panginoong Hesus Kristo. Lahat tayo ay haharap. We will stand before Christ. And the question will not be, how rich were you? Or, it's not how popular were you? But, did you fight? Did you finish? Were you faithful? Masabi kaya ng Diyos sa iyong buhay, well done, my good or the good and faithful servant? So, church, let us live today so we can hear that tomorrow. Let us continue to serve God. Let us be a fighter, be faithful, and stay on the race with Jesus. So, sabi nga natin sa ating title, no retreat, no surrender. Amen po ba? Amen. So, we will do it not for our own glory, but for His glory. So, tayo pong lahat ay magsitayo. Ano po yung inyong response after hearing this message? What will be your response? For sure, lahat tayo is nakakaranas ng iba't ibang mga problema, pagsubok. So, will you be a fighter? Will you continue to run the race? Will you stay faithful sa ating Panginoong Jesucristo? Na kahit na may mga problema at pagsubok, may mga challenges, persecution, dumaan sa ating buhay, tayo ay magpapatuloy at tayo ay patuloy na titingin sa ating Panginoong Jesucristo. While you are in attitude of prayer, ito po yung time na kausapin natin ang Panginoon. And pwede po tayong mag-recommit. Kung kayo ay may mga commitment before, ito yung time na mag-recommit sa Kanya. Na ikaw ay magpapatuloy. Ako ay magpapatuloy na maglilingkod sa inyo. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa salita mo Panginoon na hayag ngayon. Salamat Panginoon sa katotohanan na ikaw Panginoon ay Diyos na mabuti at ikaw Panginoon ay dapat naming sundin at sa inyo kami dapat Panginoon magtiwala Panginoon. Kahit na maraming mga problema, maraming mga pagsubok na dumaan sa aming buhay, ikaw, Panginoon, ang unang nagmahal sa amin. You died for our sins, Panginoon. You gave your life for us, Panginoon. At bilang kapalit, Panginoon, kami, Panginoon, ay susunod, magtitiwala, magpapagamit, Panginoon, sa inyo. Kahit, Panginoon, napakaraming mga challenges, mga problema na aming kinakarap or kakaharapin pa, alam namin, Panginoon, na nandyan ka, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang kasama namin. Ikaw, Panginoon, ang lalaban para sa amin. Ikaw, Panginoon, ang kasama namin tumakbo at ikaw, Panginoon, ang tutulong sa iyong biyaya, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, sa iyong grace, Panginoon, na patuloy niyong ibinibigay sa amin, makakayanan namin ang lahat ng ito para kami, Panginoon, maging faithful na naglilingkod sa inyo.
Salamat, Panginoon, sa patuloy na pangungusap nyo sa bawat isa sa amin. I also pray din, Panginoon, na kayo, Panginoon, na mag-bless sa aming offering. Pagpalain nyo, Panginoon, ang gift and the giver. I pray, Panginoon, na ito ay maging kagamit-gamit sa inyong gawain. Pagpalain nyo, Panginoon, ang trabaho ng bawat isa. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mangusap. Ingatan nyo, Panginoon, ang bawat isa hanggang sa kami, Panginoon, ay makauwi. Sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So, pwede na po natin i-collect yung offering. At ngayon naman po, tawagin natin po si Brother Isaiah for closing song. Thank you, Brother Liam, for preaching to us God's Word tonight. Truly, the Word of God brings us encouragement to continue as we serve the Lord. As we close in the song, may I request everyone to please stand and let's sing hymn number 249, The Fight Is On. Let's close our service with first stanza of this song. Only one stanza we'll be singing. The fight is on. Ready on the first, sing. The fight is on. The trumpet sound is ringing out. The cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory. The triumph of the Christ will soon appear. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. God bless everyone.